Kabanata 411. Mr. Collins, Mr. Lowe, hanggat handa kang bumili, papayag ang Synth-Ion Group, nakangiting sabi ni Harvey. Mabuti. Parehong nakahinga sina Jacob at Anson. Sa loob ng isang kisap mata, ang una at ikalawang baitang energy nurturing pills ay agad na natanggal mula sa mga istant at dahil may limitadong supply, karamihan sa mga tao ay napunta lamang sa ikalawang baitang energy nurturing pills at para sa ilan sa mga tao na nakatayo sa dulo ng linya, hindi sila nakabili ng kahit ano. Hindi nakabili si Jacob ng anumang pagbili para sa unang grado na energy nurturing pills at nakakuha lamang ng 200 pangalawang grade na energy nurturing pills, na ipinagkakalob pa ring maswerte kumpara sa marami pang iba na nanatiling walang kamay. Malapit nang matawa si Fane nang makitang nag-aaway ang mga tao dahil sa mga table tasks. Tulad ng iba, nakipaglaban sa unang gradong energy nurturing pills, bumili siya ng 1,000 pills. Pinahahalagahan niya ang kanyang tagumpay. Kay Richard dahil nagpaalam siya kay Fane tungkol sa paglulunsad ng maaga. Sir, ang galing mo. Hinarap siya ng mga tauhan ni Fane. Siyempre. Narito ang ilang dosenang first-grade energy nurturing pills. Kunin mo sila. Tandaan na magsikap sa iyong pagsasanay at ipagmalaki ako. Inihagis ni Fane ang isang maliit na prasko na naglalaman ng 30 hanggang 40 table tasks sa kanyang mga tauhan. Salamat, Mr. Paul. Tuwang-tuwa ang mga nasasakupan ni Fane. Ang ibang mga pamilya ay kailangang lumaban para sa unang grado na energy nurturing pills at habang ang mga katangian na maswerte ay makakabili ng 100 tableta, ang mga hindi kasing palad ay nauwi sa wala. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na inalok ni Fane sa kanyang mga nasasakupan ng tableta. Sir, dapat ba tayong bumalik ngayon, may mga pills na tayo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Walang nagmamadali. Manatili tayo. Wala na ang energy nurturing pills, ngunit ang Synth-Ion Group ay nagbebenta ng beauty pills, life prolonging pills, at nurturing pills. I need to get some beauty pills and life prolonging pills for my sister and parents, nakangiting sabi ni Fane. Napaka-considerate mo, sir. Narinig ko na ang Synth-Ion Group ay naglulunsad ng styptic pills at circulation pills na magagamit din para sa mga pinsala. Ang mga martial artist ay madalas na nakikipag-away sa isa't isa at maaari tayong bumili ng ilan sa mga iyon para sa pag-iingat. Iminungkahi ng isa pang tauhan ni Fane. Oo, tama iyan. Kukunin ko ang lahat mamaya. Tumango si Fane. Nang ang pag-uusap ni na Fane at ng kanyang mga tauhan, napagtanto ng iba na kung ang energy nurturing pills ay napakabisa, ang iba pang mga alchemical na table tasks na ibinebenta ng Synth-Ion Group ay kailangang marinig na may parehong kalidad. Sa isang iglap, nagpa siya ang lahat sa bulwagan na sundin ang pangunguna ni Fane upang bilhin ang bawat uri ng tableta. Salamat sa iyong suporta sa aming energy nurturing pills. At ngayon, magpapatuloy tayo sa kabilang ouch. Papunta sa stage. Bukod sa mga martial artist at tagapagmana ng hindi makapangyarihang mga pamilya sa Springfield City, marami sa mga matataas na. Inimbitahan din ang mga born lady sa opening ceremony. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 412. Ang lahat ng mga negosyante at high-born na babae ay dumating para sa kapakanan ng mga alchemical na table tasks tulad ng beauty pills at life prolonging pills at dahil sa pagsubok ng energy nurturing pills ay nakakatulong upang bumuo ng isang pundasyon ng tiwala sa mga produkto ng Synth-Ion Group, ang karamihan ng tao ay agad na nagsimulang makipag-away sa iba pang mga table tasks. Ang natitirang mga alchemical na table tasks ay hindi kasing mahal ng energy nurturing pills at naibenta sa halaga 100 hanggang 1,000 para sa bawat tableta. Dahil si Richard ay nagtatrabaho ng maaga para sa mass production, ang iba pang mga table tasks ay hindi haharap sa parehong isyu sa isang supply bilang energy nurturing pills. Gayunpaman, ang paglulunsad ng natitirang mga table tasks ay nagtulak sa mga tao patungo sa rurok ng kaguluhan. Sa likod ng karamihan, nanatiling nakatayo si Gilbert at nakatitig sa entablado na may madilim na ekspresyon. Ang apat na pangunahing pamilya ay palaging kakumpetensya, na ang bawat isa sa kanila ay nagsisikap na maging nangunguna at ang mga wayong ay walang pagbubukod.
Sa mga nagdaang panahon, ang usapan ng lungsod ay ang bagong linya ng kosmetiko na inilunsad ng Elegante Group. Na-advertise na may mataas na kalidad at abot-kayang presyo, ang Elegante Group ay kumikita ng malaki, na nagpapakita ng hindi maisip na potensyal para sa darating na paglago. Ang Elegante Group ay nasa ilalim ng Young Family at nagsimula na silang malaman ang lahat ng iba pang pamilya sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pananalapi, para lamang sa mga shares na ilunsad ang Synth-Ion Group ng biglaan. Kung isa sa alang-alang kung ano ang nagawa ng Synth-Ion Group sa isang araw sa pagbubukas ng seremonya, hindi may iwasang mapupunta ito sa sikat na Elegante Group, na hindi magandang balita sa Young Family. Naisip na ni Gilbert kung paano matatalo ng Shear family ang iba pang tatlong major families sa tulong ng Synth-Ion Group. Damn it! Saan nanggaling itong Synth-Ion Group? Kung ang Shears ay may mga recipe para sa lahat ng mga mahiwagang alchemical na tabletang ito, bakit hindi nila ito inilunsad noon? Bakit ngayon? Ito ay masyadong kakaiba. Naikuyom ni Gilbert ang kanyang mga kamao. Pagkabigo. Ang batang pamilya ay napakalapit sa pagiging tuktok ng apat na pangunahing pamilya, na nahuli lamang ng pamilyang Shear. Nobela. Samantala, si Anson ay nakatitig din sa mga tao ng madilim. Kahit na mas maaga ang Elegante Group, hindi ito pinansin ni Anson bilang isang ekonomiya lamang. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa pamilyang Shear. Ang potensyal na ipinakita ng Synth-Ion Group S. Nakikinikinita na ang pamilyang Shear ay malapit ng maging pinakamakapangyarihang pamilya at walang magnanasa. Si Anson at ang kanyang pamilya ay nagnanais ng walang kulang, ngunit hindi niya ito matutulungan maliban kung ang ibang mga pamilya ay nakakuha ng wa. Ang seremonya ng pagbubukas para sa Synth-Ion Group ay dumating sa pagtatapos nito, at sinama ng tingin ni Cynthia si Richard, na sinenyasan siyang sundan siya sa backstage. Kabanata 413. Si Harvey at ang iba ay abala pa sa pagtitinda ng mga alchemical pills sa stage at wala ng iba. Backstage. Cynthia, anong kailangan mo? Tanong ni Richard. Ikaw ang chairman ng kumpanyang ito kaya naisip ko na dapat kong ipaalam sa iyo kung magkano ang kinita natin ngayon. Gumawa ako ng isang magaspang na kalkulasyon at nakabenta kami ng higit sa 260 milyon at higit sa 130 milyon ng manipis na kita. Napangiti si Cynthia at sinabing, bagamat ang Shear family ay may hawak na mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ang tubo lamang ng 100 milyon ay hindi gaanong ibig sabihin, ito ang unang pagtatangka ni Cynthia na magpatakbo ng isang negosyo at siya ay tuwang-tuwa na ang kumpanya nila ni Richard ay kumita ng ganoon kahanga-hangang kita sa unang araw. Ano? Higit sa 130 milyon ng manipis na kita. Ti ganon kalaki. Parehong natigilan si Richard. Tulad ni Cynthia, ito ang kanyang unang pagtatangka sa pagsisimula ng isang negosyo at ang tagumpay nito ay naggarantiya sa kanya ng isang buhay na halaga ng kapalaran. Si Richard ay nasa buwan. Ang kabuuan ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng apat na pangunahing pamilya ay nagdagdag ng hindi hihigit sa 100 bilyon at kung ang Synth-Ion Group ay maaaring kumita ng milyon-milyon sa loob ng isang araw, ang kumpanya ay malapit ng maging pinakamakapangyarihang puwersa sa lungsod. Napagtatanto na si Gilbert at ang Young family ay walang dahilan para hindi sumang-ayon sa relasyon nila ni Iris. Napangiti si Richard mula sa tainga ngunit agad na natahimik dahil sa pananabik sa susunod na sandali. Nakamit lamang ng Synth-Ion Group ang gayong tagumpay dahil sa energy nurturing pills, na nangangailangan ng hindi mabilang na mga bihirang sangkap kabilang ang ligaw na panax at fleece flower root na lumago ng mahigit 100 pulang taon. Naubos na niya ang stock ng Shear family ng mga sangkap na iyon upang makagawa ng 10,000 energy and nurturing pills at kung nabigo silang makahanap ng higit pang mga hilaw na sangkap, magpupumilit silang magpatuloy sa mass production, at makamit ang parehong uri ng tagumpay sa loob ng isang araw ay halos imposible. Masyado pang maaga para magdiwang sila. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Richard, inaliw siya ni Cynthia at sinabing, huwag kang mag-alala, Richard. Hindi namin alam na ang mga sangkap na iyon ay magagamit sa paggawa ng energy nurturing pills at wala kaming masyadong naipon.
Magsisimula kaming maghanap ng mga sangkap at magsimula sa pangalawang batch ng energy nurturing pills sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari. Sa kabila ng kanyang sinabi, alam ni Cynthia na ang mga sangkap na kailangan para sa energy nurturing pills ay napakabihirang at kung anong maliit na supply ang maaari nilang makuha ay hindi magiging sapat upang matugunan ang pangangailangan para sa mga table tasks sa lahat ng pamilya ng Springfield lungsod. Natukoy na ang demand para sa energy nurturing pills ay lalampas sa supply nito, ngunit iyon ay gagana lamang sa kalamangan ng Synth-Ion Group. Kung mas bihira ang energy nurturing pills, magiging mas maimpluwensyang Synth-Ion Group. Ito. Nakipag-usap siya kay Benedict ng mahaba at nagpasya na ang Synth-Ion Group ay pangunahing tumutok sa pagbebenta ng mga ordinaryong gamot at ang mga alchemical na table tasks ay isa lamang. Bagamat mangangailangan ito ng oras at pagsisikap, ang kumpanya ay mangangailangan lamang ng 1 hanggang 2 taon upang maabot ang parehong antas ng katatagan ng pananalapi bilang ang 4 na pangunahing pamilya bilang Lo. Yan. Paraan. Maituturing akong tamang kapareha para kay Iris at mapapangasawa ko siya. Naisip ni Richard sa kanyang sarili. Kabanata 414. Ito ang pinakadakilang hiling niya. Richard, isa pa. Nagtabi kami ng 1,000 first-grade energy nurturing pills sa aming sarili at narito ang kalahati ng mga ito. Hiniling sa akin ng aking lolo na ibigay ito sa iyo. Naglabas si Cynthia ng ilang jade flasks at iniabot kay Richard. Ang premium energy nurturing pills na ginawa ni Richard ay limitado at ang Shear family ay nabigyan ng 270 pildores sa kabuuan. Dahil malayo pa ito para matustusan ang pangangailangan ng mga martial artistry sa Shear family, nagreserba si Benedict ng 1,000 first-grade energy nurturing pills ng pribado. Gayunpaman, dahil ang Shear family at Richard ay kasosyo sa isang responsable para sa pagbibigay ng mga sangkap at ang isa pang responsable para sa paggawa ng mga table tasks, napagpasyahan ni Benedict na si Richard ay may karapatan din sa kalahati ng mga table tasks na kanyang inilaan. Ito ang paraan ni Benedict sa pagpapatakbo ng negosyo. Richard ay mayroon ng sapat na premium energy nurturing pills at wala ng gamit para sa first-grade energy nurturing pills. Gusto niyang tanggihan ang alok, ngunit sa lalong madaling panahon nagbago ang kanyang isip nang maalala niyang tila kailangan ng Young family ang energy nurturing pills. Sige, kukunin ko sila, kung gayon. Tinanggap niya ang mga table tasks na may malaking ngiti, habang nagpaplanong makuha ang pabor ni Gilbert sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng energy nurturing pills dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa kanyang relasyon. Iris. Maya-maya lang ay may narinig silang yabag na papalapit at nakangiting naglakad si Harvey sa backstage. Mr. Wolf, Cynthia, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala masyado. Sinasabi ko lang kay Richard kung magkano ang kinita natin ngayon. Paliwanag ni Cynthia. Mr. Shear, magandang timing na dumating ka. May kailangan ako sa tulong mo, sabi ni Richard. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Harvey. Nobela. Kailangan ko ng ligaw na panax o ligaw na balahibo ng balahibo na ugat ng bulaklak na lumaki ng mahigit 500 taon. Posible bang matuntin ito ng Shear family sa lalong madaling panahon? Naabot ni Richard ang rurok ng meditation phase. At lilipat sa foundation phase sa lalong madaling panahon. Ang isang ligaw na panax o ligaw na balahibo ng balahibo na ugat ng bulaklak na lumago ng mahigit 500 taon ay maaaring gamitin upang makagawa ng spiritual energy pills at isang tableta lang ang kailangan para maabot ni Richard ang susunod na yugto ng kanyang pagsasanay. Ang foundation phase ay katumbas ng Realm of Supreme Master para sa martial artists at kung maabot niya ang ganoong level, magiging kasing lakas siya ng isang martial artist sa intermediate state of the Realm of a Supreme Master. Si Richard ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanyang henerasyon at makakalaban pa nga ang mga martial artist ng mas lumang henerasyon. Kaya, ang produksyon at pagkonsumo ng spiritual energy pill ay mahalaga sa kanya. Mr. Wolf, bakit mo kailangan iyon? May balak ka bang gumawa ng mas magandang bersyon ng Energy Nerd?
Sinabi ni Richard kay Harvey na maaari siyang gumawa ng energy nurturing pills na may mas malakas na epekto gamit ang isang ligaw na pana. Ligaw na balahibo ng tupa na ugat ng bulaklak na lumaki ng mahigit 500 taon, at hindi ito nakalimutan ni Harvey. Siguro. Kung mahahanap mo ang hinihiling ko, ginagarantiyahan ko na mararating mo ang realm ng isang Supreme Master. Ang spiritual energy pills ay ang pinakamalalim na sikreto ng sage art at mas alam ni Richard kaysa ibahagi ito. Kabanata 415. Si Harvey ay nasa tuktok ng innate state at isang pure energy pill ang tutulong sa kanya na makamit ang tunay na ng isang Supreme Master. Ang galing! Sa una ay nasa sabik si Harvey ngunit hindi kumakalma nang mapagtanto niya na magiging extremal at mahirap makahanap ng mga ligaw na mahalaga na tumubo ng 500 taon o higit pa. Mr. Wolf, para sabihin sa iyo ang totoo, ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap makuha, kahit na para sa amin ni Shears, ngunit huwag mag-alala. Ipapadala ko ang aking mga tauhan sa mga kalapit na lungsod upang magtanong sa paligid at ipapaalam ko sa iyo kaagad kapag may hinahanap ako. Oo naman. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo, kung gayon, nakangiting sabi ni Richard. Matapos talakayin ang mga bagay tungkol sa mga sangkap, uminom si Richard ng ilang beauty pills at life-prolonging pills, bago bumalik sa bulwagan. Pagbalik ni Richard, tinanong ni Iris, "Richard, hindi kita nakita kahit saan sa hall kanina. Saan ka nagpunta?" "Oh, bumili ako ng ilang mga table tas. Ito ay tinatawag na beauty pill. Ito ay pinakamahusay na gumagana para sa mga kababaihan at mapanatili ang iyong kagandahan." Inilabas ni Richard ang isang prasko ng beauty pills at iniabot kay Iris. "Salamat." Masayang tinanggap ni Iris ang tableta. Kahit 100 lang ang halaga ng beauty pills, natuwa pa rin siya na partikular na binili ni Richard ang isang bagay para sa kanya. "Hanggat gusto mo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin," nakangiting sabi ni Richard at inabot ang kamay ni Iris. Namula si Iris. Pumayag na lang siyang maging girlfriend ni Richard at mahiyain pa rin para sa intimacy, lalo na sa public kung saan may mga tao sa paligid nila. Sa pag-aalalang baka may makakita sa kanila, inalis niya ang kamay niya sa pagkakahawak nito at sinabing, "Richard, malapit nang matapos ang ceremony, kaya uwi na tayo." "Oo, sigurado." Tumango si Richard at nagpatuloy sa pag-alis ng dalawa. Nobela. Madilim na nakilala si Gilbert nang umalis ang dalawa, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa daan. Nag-alinlangan siya, bago sumunod sa dalawa kasama ang iilan niyang mga subordinate. Sa labas ng bulwagan ng Synth-Ion Group, dumating sina Richard at Iris sa parking lot at papasok na sana sa kotse nang may narinig silang humirit sa likuran nila. "Brat, kanina pa kita hinihintay." Lumapit si Theodore kasama si Gordon at ilan pang "Sino ka?" Nalilito na iniskan ni Richard si Theodore. Nakita niya si Theodore na nakikipagtalo kay Harvey sa seremo. "Richard, ito si Theodore, ang panganay na anak ng Fields family," maingat na paliwanag ni Iris, habang iniisip niya kung si Theodore ang susunod sa kanya. "Panganay na anak ng Fields family. Parang hindi kita kilala. Ano ba ang gusto mo sa akin?" tanong ni Richard. "Tumigil ka na sa paglalaro, bata. Sinira mo ang plano ni Mr. Fields sa huling pagkakataon at babayaran ka namin." Sigaw ni Gordon. "Ikaw. Kayo ang umatake kay Cynthia." Kabanata 416. Nang makita ni Richard si Gordon, agad niyang napagtanto kung bakit parang galit na galit si Harvey kay Theodore. Sa likod ng grupo, tumayo si Gilbert kasama ang kanyang mga tauhan at nagmasid habang tinambangan ni Theodore sina Richard at Iris. "Sir, may problema po si Miss Iris. Dapat ba tayong makialam?" tanong ng isa sa mga lalaki. "Ayos lang. Parang hinahabol ni Theodore si Richard kaya hindi ko akalain na may gagawin siya kay Iris. Umupo tayo at mag-obserba. Kung maglakas loob si Theodore na ipatong ang kamay kay Iris, pipigilan natin siya, nag-aalangan na." Sabi ni Gilbert. Ang Young family at ang Fields family ay hindi direktang katunggali at hindi magiging tanga si Theodore para saktan si Iris.
Tungkol kay Richard Wolff, naisip ni Gilbert sa kanyang sarili, ang brat na iyon ay naglakas loob na ituloy ang aking anak na babae. Hinamak ni Gilbert si Richard at matutuwa lamang siya kung tumulong si Theodore na turuan ng leksyon si Richard. Ito ay magiging perpekto kung ang kanyang anak na babae ay nagawang mapagtanto kung gaano kawalang silbi si Richard pagkatapos nito at magpas siya na lumayo sa kanya. Natapos ang seremonya ng pagbubukas para sa Synth Ion Group at nagsimula ng umalis ang mga tao. Sa lahat ng sasakyan sa daan, hindi napansin ni Richard, Theodore, at ng iba pa si Gilbert mula sa malayo. Nobela. Theodore, anong gusto mo? Tanong ni Iris. 7 things a man will do only if he really loves you. Iris Young, ito ay nasa pagitan ko at ng batang ito. Lumayo ka dyan. Ayokong masaktan yang magandang mukha mo. Ngumisi ng malademonyo si Theodore habang pinagmamasdan niya ang mga nakakaakit na katangian at mapang-akit na kurba ni Iris. Tulad ni Anson, si Theodore ay isa sa mga kilalang playboy sa Springfield City at kilala bilang delikado bilang Anson. Bilang pinakamagandang babae sa Springfield City, si Iris ang pinapangarap na babae ng lahat ng lalaki at si Theodore ay walang exception. Dahil sa pagsasaalang-alang sa katayuan ni Iris bilang panganay na anak na babae ng Young family, mas alam niya kaysa kumilos sa kanyang mga impulses, ngunit palaging lihim na nagpapantasya tungkol sa pagkakaroon ng lasa ni Iris. Bukod kay Iris, isa na namang makapigil hiningang kagandahan si Cynthia at naisip na lang niya ang kasiyahang gawing kanya ang dalawang babae. Theodore, wala akong pakialam kung may personal kang sama ng loob kay Richard. Boyfriend ko siya at magkakaroon ka. Urong. Ano? Boyfriend mo siya? Sa gulat, ang mga mata ni Theodore ay lumibot sa pagitan ni Iris at Richard, na natupok ng inggit na nakuha ni Richard ang interes ng. Sa di kalayuan ay nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert nang marinig ang pag-amin ni Iris sa relasyon nila ni Richard. Nag-aalala siya na baka lokohin ni Richard si Iris para mahulog ang loob sa kanya, at hindi niya inaasahan na magiging magkasintahan ang dalawa. Kabanata 417. Masyadong mabilis ang nangyari at lumampas sa inaasahan niya. Agad na lumalim ang sama ng loob ni Gilbert kay Richard. Kung umaasa lang siya na turuan ni Theodore ng leksyon si Richard kanina, nagpasya siyang gusto niyang patayin ni Theodore si Richard. Iris, baka matakot ang iba sa mga kabataan, pero hindi ako. Wala akong pakialam kung boyfriend mo siya. Sinira niya ang plano ko at hindi ko siya pakakawalan ngayon. Lumayo ka o hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Malamig na sabi ni Theodore. Hindi mahalaga kung sino si Richard at kahit na siya ay manugang ng Young family, siya ay magiging kapantay lamang ni Theodore sa mga tuntunin ng katayuan. I won't sabi ni Iris, ngunit naputol ito bago niya natapos. Nobela. Iris, ako ang nagsimula nito. Hayaan mo akong hawakan ito. Isang hakbang pasulong si Richard at tinanguan si Iris sa likuran niya. Pero malakas si Theodore, nag-aalalang bulong ni Iris. Bagamat si Richard ay hindi lubos na walang magawa, si Theodore ay ang panganay na anak ng isa sa 4 na pangunahing pamilya at isa sa mga pinakabihasang martial artist noong kabataan. Henerasyon ng Springfield City. Hindi nagkaroon ng pagkakataong manalo si Richard. Huwag kang mag-alala. Lalaki ako. I'm supposed to protect you, not the other way around. At saka, paano kung siya ang panganay na anak ng Fields family? Wala akong pakialam. Mahinahong sabi ni Richard. Tinawid na niya sina Jacko at Anson mula sa mga naunang pangyayari at wala siyang pakialam kung magdagdag pa siya ng isa pang kaaway sa listahan. Kung kapwa nabigo sina Jacob at Anson na talunin siya, walang dapat ikatakot si Richard kay Theodore. Ang yabang. Napaungol si Theodore sa galit. Mr. Fields, inatake ako ng batang ito at sinaktan ako mula pa noong una. Please hayaan mo akong labanan siya. Naghihiganti ako sa ginawa niya sa akin. Marahas na sabi ni Gordon. Mula sa kanyang nakaraang pakikipagtagpo kay Richard, napansin ni Gordon na walang totoong daloy ng enerhiya si Richard, ang kanyang lakas ay katumbas ng isang martial artist sa initial innate state.
Si Gordon ay nasa intermediate innate state at sa tulong ng energy nurturing pill na kinuha niya mula sa opening ceremony kanina, naabot niya ang advanced innate state, at ang pagpatay kay Richard ay hindi dapat hirap para sa kanya. Sige. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Lumabas lahat. Hindi na kailangan ng awa. Siguraduhin mo lang na hindi siya mamamatay at ako ang mananagot. Nalaman niya mula kay Gordon na si Richard ay nasa initial innate state at alam niya na si Gordon ay higit pa kayang talunin si Richard. Hindi na abala si Theodore sa relasyon nina Richard at Iris at nagpa siya na simple lang. Brat, maghanda kang magdusa sa ginawa mo. Umungol si Gordon habang nakaturo kay Richard. Richard, nahihigitan nila tayo. Huwag mo munang unahan ang sarili mo. Hinawakan ni Iris ang braso ni Richard ngunit naputol ito noon. Kabanata 418. Iris, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Magtiwala ka sa akin. Inalo siya ni Richard bago humakbang. Natahimik si Iris na may pagbibitiw. Ang sitwasyon ay lumala ng hindi na control at wala siyang ibang opsyon kundi para maniwala kay Richard. Hindi mo naman siguro nakita ang pagdating nito, di ba? Sumilip ka sa likod ko at nasaktan ako, dahilan para manatili ako sa loob ng mahigit kalahating buwan. Magdudugo ka ngayon dahil sa kahihiyan na dinanas mo sa akin. Sinama ng tingin ni Gordon si Richard. Magpasalamat ka, matandang twat. Iniligtas kita at iyon lang ang dahilan kung bakit nagawa mong tumakas gamit ang iyong buhay eh. Hindi ka na magiging maswerte sa pagkakataong ito. Kalmadong sabi ni Richard habang nakikita si Gordon sa pinaka-condescending paraan na posible. Bullshit. Mamatay ka, bakla ka. Sa galit, inilunsad ni Gordon ang kanyang sarili patungo kay Richard, itinutok ang kanyang kamao sa dibdib ni Richard. Richard, ingat ka. Sigaw ni Iris. Sa pagsisimula ng kanyang pagsasanay bilang isang martial artist din, naramdaman niya kung gaano kalakas ang tunay na enerhiya ni Gordon sa kabila ng hindi niya nabasa ng eksakto ang kanyang antas. Sa kabilang banda, wala man lang true energy flow sa katawan ni Richard at masyadong kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawa. Bumilis ang tibok ng puso niya at nagbabantang lalabas ng dibdib niya. Masyadong mayabang ang batang ito. Ngumisi si Theodore at ang kanyang mga tauhan habang nakatitig kay Richard na parang nakatingin sa A. Tanga. Si Richard ay nasa initial innate state lamang at magiging suicidal para sa kanya na pukawin si Gordon. Samantala, halos pareho ang naramdaman ni Gilbert. These award show moments will leave you speechless. Si Richard ay isang ulila na minsang ikinasal at halos hindi kasing kakayahan ng isang ordinaryong tao, kung saan si Gordon ay isang bihasang martial artist na madaling sirain si Richard nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Iyon talaga ang gusto ko. Naisip ni Gilbert, Gordon better kick some sense into that brat or I will. Naglakas loob kang magpakitang gilas kapag iyon lang ang kaya mong gawin. Bumantong hininga si Richard habang ang kamao niya ay umaarangkada na rin. Bam! Kasunod ng nakakabinging ingay, ang lakas ng mga kamao ni Richard ay sumabog sa dibdib ni Gordon. Agad na pinalipad si Gordon na parang sirang manika, na nakahampas ng malakas sa lupa matapos mabangga ang isa sa mga sasakyang nakaparada sa likod ng bar. Parehong natigilan sina Gilbert at Theodore. Wala sa kanila ang umaasa na matatalo ni Richard si Gordon sa isang solong M. Paano? Paano ito posible? Tinakpan ni Gordon ang kanyang dibdib nang hindi makapaniwala. Siya ay tiyak na Richard ay sathi. Gordon, sinabi mo sa akin na ang brat na ito ay nasa initial innate state. Ano ang nangyayari? Ekspresyon ni Theodore. Nagdidilim. Hindi niya naramdaman ang anumang daloy ng totoong enerhiya mula sa pag-atake ni Richard at wala siyang paraan upang makita ang kapangyarihan ni Richard. Tumpak na antas. Kabanata 419. Gayunpaman, kung kaya ni Richard na talunin si Gordon, na nasa advanced innate state, hindi posibleng tumigil ang power level ni Richard sa initial innate state. Mr. Fields, I can assure you na nasa initial innate state lang siya bago ito.
Tiyak na pinaed niya tayo ng isang uri ng dirty trick. Sinama ng tingin ni Gordon si Richard. Natikman niya kung gaano katuso si Richard noon pa man at pinaghihinalaang gumamit si Richard ng ilang mga trick, o hindi niya magagawang talunin si Richard. Gordon nang ganoon kadali. Tama na. Tamang laban sa inyong dalawa, kaya anong mga pakulo ang maaari niyang gamitin? Kahit na gawin niya, nakita namin ito. Ungol ni Theodore na walang pasensya. Pero, agad na natahimik si Gordon. Mr. Fields, nalampasan ni Gordon ang bottleneck ng kanyang pagsasanay. Malamang nag-a-adjust pa siya dito. Payagan mo akong labanan ang brat na ito. Iminungkahi ng isa pang lalaki di. Kalimutan mo na. May mali sa batang ito. Ako mismo ang gagawa nito. Ayokong ilabas ka ng todo para lang ipahiya mo ako. Ngumuso si Theodore habang humakbang pasulong. Ang pinakamakapangyarihang subordinate na mayroon siya ay nasa advanced innate state tulad ni Gordon at kung mabaigo si Gordon na talunin si Richard, walang saysay na ipapadala ang iba. Anak, wala akong pakialam kung anong pakulo mo. Isaalang-alang ang iyong sarili na malas sa pagtakbo sa akin ngayon. Ituturo ko sa iyo kung ano talaga ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Napangisi si Theodore habang inilalabas niya ang kanyang tunay na enerhiya na tumusok sa hangin na parang isang matalim na talim. Pilit na nilabanan ni Iris ang mga alon ng kapangyarihan at namutla habang umaatres. Ang rurok ng innate state. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard. Habang siya ay nagkaroon ng pagkakataon laban sa martial artist sa tuktok ng innate state, ang posibilidad na manalo ay maliit dahil siya ay nasa halos parehong antas ng lakas bilang Theodore. May grupo ng martial artist si Theodore at kung magpasya silang gamitin ang kanilang bentahe sa numbers, siguradong matatalo si Richard. Tama ka. Kunin mo ito. Ngumisi si Theodore at sinugod si Richard. Sa pagharap sa isang kaaway na may parehong lakas, si Richard ay naglakas loob na hindi gumalaw ng walang ingat at umiwas sa pag-atake. Para lamang kay Theodore na maglunsad ng isa pang pag-atake. Agad na nagsusuntukan ang dalawa at nagsipa sa isa't isa. Alam ni Richard na siya ay mas marami at nagkakabalikan ang mga paraan ng pagkapanalo habang sinasalungat niya ang atek ni Theodore. Sa ngayon, ang pinakamahusay na solusyon ay ang talunin si Theodore bago nagpasya ang mga tauhan ni Theodore na magkulumpon. Binagala ni Richard ang kanyang mga galaw habang umiiwas siya sa mga welga ni Theodore, na nakita ni Theodore bilang isang pagkakataon upang patindihin ang kanyang pag-atake. Hindi nagtagal, naiwan si Richard sa defensive position. So, nasa advanced innate state ka. Medyo malapit ka na sa peak. Hindi nakakagulat na namamahala ka. Talunin si Gordon. Kabanata 420. Ngunit wala kang tunay na enerhiya, kaya isa ka lamang na sinanay sa panlabas na kapangyarihan. Ang panlabas na kapangyarihan, gaano man kalakas sa simula, ay hindi binuo upang tumagal. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito kaya. Ngumisi si Theodore, na nagpasya na si Richard ay isang mandirigma na sinanay sa panlabas na kapangyarihan dahil si Richard ay hindi nagpakita ng tunay na lakas. Daloy. Hindi kailanman narinig ni Theodore ang sinumang nakarating sa advanced innate state sa pamamagitan ng panlabas na kapangyarihan lamang, at humanga si Richard na nakamit ni Richard ang gayong tagumpay. Gayunpaman, kung walang suporta ng tunay na enerhiya, ang panlabas na kapangyarihan ay hindi magtatagal sa matagal na labanan at dahil si Richard ay mahina kaysa kay Theodore, natitiyak ni Theodore na matatalo niya si Richard sa lalong madaling panahon. Sa kanyang inaasahan, namutla si Richard at nagsimulang umatras sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Theodore. Tapos na, brat. Manahimik ka. Nang makita ang isang pagkakataon, inilunsad ni Theodore ang isang suntok patungo sa dibdib ni Richard sa bilis ng kidlat. Alam na si Richard ay masusugatan ng husto kahit na siya ay nakaligtas sa epekto. Oo, Mr. Fields, sirain mo siya. Ang mga tauhan ni Theodore ay pawang mga martial artist at napagtanto ng lahat na malapit ng manalo si Theodore. Nag-cheer sila. Habang si Iris ay nakatayong nag-aalala habang pinagmamasdan ng laban, na mukhang mapatla na parang multo. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo.
Nauunahan mo ang sarili mo. Ngumisi si Richard at natahimik sandali, bago hamampas. May mali. Isang nagbabantang pakiramdam ang bumalot kay Theodore nang makita niya ang kakaibang ngiti sa mukha ni Leon. Hindi, wala akong dapat ipag-alala. Mas malakas ako sa kanya at kung sabay kaming bumangga, siya pa ang masasaktan. Patay ka talaga, anak. Ngumisi at binilisan ni Theodore ang pagbato niya ng kamao kay Richard. Bam! Nobela. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kamao ni Theodore at dumagsa patungo kay Richard, habang ang espiritual na enerhiya ay lumalabas mula sa kamao ni Richard, na halos hindi makalaban sa kapangyarihan ni Theodore. Laking gulat ni Theodore na kayang-kaya siyang paglabanan ni Richard ng buong lakas. Will and Eva really had no shame when they did this. Si Richard ay halatang nasa ilalim niya at hindi niya kayang kontrahin ang kanyang pag-atake ng direkta, ngunit nagpakita ng pantay na lakas. Sa pinakahuling sandali, bagamat nagulat, nabawi kaagad ni Theodore ang kanyang kalmado. Si Richard ay nasa parehong antas sa kanya sa pinakamababa at habang hindi niya matatalo si Richard, mahihirapan si Richard. Para matalo din siya. Ang katotohanan ay tumama ng malupit dahil hindi alam ni Theodore na si Richard ay may mahusay na enerhiya at tunay na enerhiya. Sa sandaling nalabanan niya ang pag-atake ni Theodore gamit ang kanyang paglalarawan na enerhiya, pinaputok ni Richard ang kanyang tunay na lakas at sinaktan. Muli, ang Advanced Acquired State. Lubos na natigilan si Theodore nang sa wakas ay naramdaman niya ang totoong enerhiya F. Galing kay Richard. Nagagawang talunin ni Theodore ang isang tao sa Advanced Acquired State ng madali, ngunit sa ikalat ang pagmamahal.